Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Attorney Trixie Angeles. Good news po ito para sa mga ka-DDS. Magsaya po tayo. Sabi niya, meanwhile, check out the numbers in terms of partisanship. Sino ba dyan ang biggest group? And it is up 5% from August 2025. These are similar numbers from last elections. So, in the next few months, we expect more money to be poured into more demolition jobs and possibly more pananakot sa mga supporters ng mga Duterte. Kapit lang mga kapatid. Sa mga kapatid kong DDS, ito po ang resulta sa WR numero latest ito November 21 to 28. Ang last nga survey nila is August of 2025. So, partisanship, yung political inclination, Duterte, loyalist, kakamping, or neutral, walang pakialam. Okay. Ang mga DDS, 34%. Compared nung August, tumaas po tayo ng 5% dahil 29% lang nung August. Nadagdagan ng ating bilang. Mga pro-Marcos, loyalist, 15%. Nabawasan sila ng 4% dahil 19% sila last August survey. Ang mga dilawan, 12% lang sila, nabawasan sila ng 4%. 16 sila noong August. And then, ang mga neutral, nagmamasid lang. Ito yung battleground, yung mga neutral. 39%. Nadagdagan ng 2% mula noong August. So, tayo po, mga ka-DDS, ang may pinakamalaking bilang when it comes to political inclination o partisanship, mga DDS. No wonder, ang mga political analyst, example, si Mr. Alan Herman, magaling ito na political strategist. Sino pa? Yung Professor Ray Radjetri ng Okta, si Professor Ronald Llamas ng Dilawan na yan, they are all of them are saying, they are one in saying, if the anti-Duterte forces will not unite, BP Sara will surely win in the 2028 presidential election. Pare-parehas ang projection. Kasi kahit mag-unite ang loyalist at ang mga dilawan, kaya ngayon kung ngayon ang eleksyon, 15 plus 12, 27% lang sila. Mas marami pa rin tayo. So itong mga neutral, dyan po ang labanan. Kaya sigurado, agree ako dito sa sinasabi ni Attorney Angeles na puputaktihin nila ng paninira si BP Sara. Example, doon na lang yung lumabas na COA report. Unmodified opinion ang general assessment. Kung ano-ano ang mga sinasabi nila na porque ganito daw sa sa printing expenses, sobra-sobra. Talagang all out ang effort nila para siraan si BP Sara. Kaya tayo, mga DDS, kahit anong paninira nila kay BP Sara, hindi na tayo matitinag. Correct? Ang target nila ngayon, itong neutral, yung 39%. Gusto nilang bumawi, gusto nilang madagdagan. Kasi nga, nabawasan sila Noong August, 19% sila ng mga loyalist. Ngayon, bumaba sila ng
4%. Tayo nadagdagan. Kasi ang taong bayan, yung ugaling Pilipino, kung sino yung inaapi, nandun yung sympathy. Kaya sige, apihin nyo pa ang mga Duterte, lalo na yung nangyari kay Tatay Digong. Ayaw nilang palabasin sa The Hague, ICC. Anong isipin ng mga ito, yung mga neutral? Kultura nating mga Pinoy, ang mga matatanda natin, mga lolo't lola. Di ba inaalagaan yan? So, you can just imagine papayag ka ba na ang lola mo, 80 years old, nakakulong? Tapos, nakakulong pa sa banyaga. Sabi nga ni Atty. Guanzon, kung dito lang sana ikulong si Digong at litisin, walang problema. Kaya lang, ang hindi niya matanggap, yung 80 years old na, tapos nandun naghihirap sa malayo. Tapos yung survey, yung Atty. Guanzon, kakamping ito True and true. Hindi ako DDS, sabi niya. Kontra ako sa war on pulburon ni Digong nung una. Ngayon, sabi niya, bumaba ako, nakipag-usap sa mga tao sa laylayan, sa palengke, sa kalye, sa barberohan, mga tao nagsasabi sa akin na mas panatag ang kalooban nila panahon ni Digong dahil takot ang mga adiktos sa kanya. Ngayon, sabi ng mga tao, feedback kay Atty. Guanzon, bumalik na naman ang kalakaran ng pulburon. Takot na naman ang mga tao lumabas sa kanilang mga komunidad pagdating ng gabi dahil naglipa na ang mga adiktos. Kaya, kapit lang mga kapatid, tama yun, konting tiis na lang. Tulungan natin ang mga Duterte. Magpaliwanag sa mga neutral, yung mga, kasi maraming mga tao ngayon na sa busy, hirap sa buhay, ang iniisip na lang yung makain, trabaho, politika hindi masyado. Yan po ang battleground. Basta tayo, intact na tayo, 34%, a very formidable force for 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Nakakabigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribong ito ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ang matagaan si Kuya Ogiero kay makatupsiya. Ako rin sakay ko. Nahuman na yun ang balay nila Kuya Ate. So nindot na. So streamline lang siya nga balay. So nahuman na yun og atop. So makita nimo nga nindot na kayo.
Good morning sa tanan, sa mga nag-sponsor o nag-tanaw sa mga videos namo dire. Good morning. Ug sa nagpasalamat ko sa mga vlogger o sa tanan nga nagtanaw ni. Good morning sa Ginoo nga gitagaan mi niya nga naay ginagamit nga mga tao para sa pagsuporta diri sa mga kahimo kami. Salamat. God bless sa tanan.